Hello mga kapatid at mga kaibigan. Muli ay ako'y bumabalik para po sa ating ikadalawampung yugto ng ating pong Lands of the Bible series. So mga kapatid, sa oras pong ito ay ating pong makikita ang ating mga larawang kinuha sa lugar ng Capernaum. So ilalaan natin ang kalahating oras na ito sa mga larawan na ating makikita ngayon upang maintindihan natin kung ano ang mga makikita sa panahon natin ngayon nung ako ay pumunta dyan sa Capernaum noong 2018. So bago tayo magsimula mga kapatid, tayo ay sumandaling manalangin at magpasalamat sa Panginoon sa kanyang mabuting kalooban at biyaya sa ating lahat. Purihin ang iyong pangalan, Panginoong Yesus, sa oras na ito at kami ay nagtataas ng papuri sa iyong banal na pangalan at sinasambakan namin sa Espiritu at katotohanan at sa Ama na siyang sinugo ang kanyang anak na si Jesus, kami ay nagpupuri at sumasamba sa iyo, Ama. Salamat po sa iyong banal na Espiritu na pinagkaloob sa amin. Sa magitan mo ay kami ay nananatiling tapat sa iyong anak na si Jesus na aming Panginoon at Tagapagligtas. Sa patnubayan mo kami sa pakikinig sa oras na ito at sa ah, pagkamasid sa mga larawan na aming makikita, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, ito ang sama-sama dalangin. Amen. So muli papakita ko sa inyo mga kapatid at mga kaibigan ng mga larawan na ating makikita dito sa Capernaum. So narito sa ating pasimula ay ito ang larawan na makikita natin nung ako ay nagpunta diyan noong March 20, 2018. Ito ay pinaka-day 3 namin. So narito mga kapatid, umpisa natin dito sa loob ng White Synagogue ng Capernaum. So ito na yung pinaka-ruins ng White Synagogue no nung naitayo noong ikatlong siglo, no, noong 3 century AD. So imagine na ito, muli babanggitin natin na ang White Synagogue na ito ay itinayo sa orihinal na pundasyon noong ang Panginoong Kristo ay pumasok sa sinagog na ito, na nasa ilalim nito ay ang original na location ng sinagog dito sa Capernaum, sapagkat ang pundasyon na gumuho o nasira o ang buong sinagoga na ito ay itinayo o ipinatong ang mga puting marmol o mga bato doon sa original na pundasyon ng sinagoga dito sa Capernaum. So yan ang una nating makikita rito at ang larawan natin makikita ay medyo malabo kasi dahil sa liwanag, no, ng araw ay hindi gaano nating makikita yung pinaka, pero mamaya makikita natin dito kung ano yung mga ilan sa mga specific na mga lugar na ating napuntahan. So yan, no, yung mga bato na murmol na mga individual na bato na ano nila, pinagsama-sama nila at naging isang haligi, ano. So ayun, sa close encounter ng larawan, makikita natin yung mga paglalagay ng mga bato at nilagyan ng mga semento sa pagitan ng mga bato. So yan, original na mga bato nung 3rd century. Yan ang pagkagawa niyan. So ito medyo maganda yung background. So naroon pa rin yung mga decoration ng mga columns, ano. So tiniwan. So imagine, excuse me, ito yung sinagog na kanilang pinagtitipunan noong 3rd century, no, mga panahon ni Constantine, no, ng emperor ng Rome. So nariyan ang ilan sa mga, ito yung pinakaloob-looban ng sinagog na aking kinunan at makikita natin dito na medyo visible yung loob, no. So wala nang bubungan at yung pinto ay nandoon at ito ay open sa public, no, nung panahon na yun na kami nandiyan napunta. So kita ninyo yung harapan, ano, halos talagang wala na kundi yung ah, open siya sa ngayon at hindi na ito tinayuan pa, kundi hinayaan na lamang na ganito ang pagkatagpo sa kanya, no? So makikita niyo yung mga design ay nandun pa rin yung design ng mga columns at ang mga bato na ito ay itinayo noong 3rd century, no, na makikita natin. So yan ang katotohanan at mga ebidensya na nananatili pa rin na nakikita natin sa ating panahon ngayon, na ang kasaysayan ay nagsasabi sa atin ng mga pangyayari na binanggit sa mga ebanghelyo
ay totoong nangyari sa panahon ng ating Panginoong Kristo. At tayo nagpapasalamat dahil ang ating pananampalataya ay hindi peke, kung hindi ito ay naaayon sa pananampalatayang makadiyos. Kaya tayo ay hindi sumasamba sa peking Diyos, kundi sa tunay na tagapagligtas. Walang iba kung hindi ang ating Panginoong Kristo. So, narin ang pinto ng sinagog na ito ay nung pumunta kami rito ay maraming mga turista, hindi lang kaming mga grupong nagpunta rito, marami. No? So, ito yung pinaka-sentro dito sa Capernaum. Ito naman yung um, tabi ng ng Sea of Galilee, mismong Capernaum. At ito ay tabi ng restaurant na kinainan namin. At makikita ninyo ay napakalinis, no, walang basura. Hindi nila ito tinatapunan ng basura. At medyo ang kabilang pangpang ng Sea of Galilee ay hindi ganong malinaw dahil may hamog ng mga panahong yan nandiyan kami. No? Kita niyo yung kulay ng tubig ay green, no? At napakalinis. Ito yung Church of the Promise of the Eucharist. You know? So, dito nila ginaganap yung mga gawain na yan. So, ito yung simbahan ng Roman Catholic na yung ilalim niyan, ito, yung parting ito ay pinaniniwalaan ng mga Hudyo, ng mga Arabo na ito ang bahay na tinuluyan ng ating Panginoong Kristo. Ito ay sinasabi nilang bahay ni Pedro. At dito niya pinagaling ng Panginoon ang biyanan ni Pedro na may sakit, no? Diyan sa lugar na iyan. So ang ginawa nila ay tinayuan nila ng 8 sulok na gusali na sinasabi nila. So, yun no, nasa ilalim ano itong parting ito. Yan. Ako lamang ay nagtataka dahil papaano nila na-identify no yung actual na lugar. Dahil sa tagal na ng panahon, no, unang siglo, tapos itinayo ang ang White Synagogue noong 3rd century, ay sa aking sapatha, ito ay parang oral tradition na lamang, no, na ililipat sa mga sabi-sabi ng mga tao na yun daw ay lugar kung saan ang Panginoon ay tumuloy at gumawa ng milagro. Kung i-imagine natin, ay malapit lamang ito, harapan ito ng White Synagogue, yung bahay ni Pedro dito sa Capernaum. Ayan, no? Yan, kung makikita nyo sa malayo, ay yan ang building ng Roman Catholic Church at sa ilalim niyan ay mamaya papasukin natin itong gusaling ito at ipapakita ko sa inyo yung loob ng church building na ito na ginawa ng mga Roman Catholic Church. At ito yung pinakalabas. No? So, ang kuha ko kanina ay nasa harap ng bahay ni Pedro at kung sa likuran, tumalikod ako at ito ang makikita. No? Kaya yung White Synagogue ay malapit. Halos ilang feet lang ang layo nito. No? Malapit na malapit. So, imagine na lahat ng mga nakatiwangwang na mga bato na ito ay mga bahay, no? So, kung titignan natin sa ating mga imahinasyon, sa ating imagination ay napakaraming mga bahay na nakatayo sa palibot ng synagogue, no? Kaya yan ang na-preserve hanggang ngayon. Ayan, no? So, kung umiikot ka, mag-iiba ang anggulo ng larawan kasi nga malawak, di ba? So, kung titingnan natin ay talagang maliit na area siya pero maraming mga batong ng mga ruins na lang, you know. So, yan ang isang sign na makikita natin dito na Synagogue of Capernaum ay nung panahong iyan ay nandiyan, no? At bagamat 300 taon na nakakalipas nung ito ay tinayo, ay buhay na buhay ang alaala na ginawa ng ating Panginoong Kristong mga milagro dito sa Capernaum. At ito ay inaalala dito sa White Synagogue ng Capernaum. So ito yung pinaka ano um, hangganan papunta doon sa loob ng White Synagogue. Ito yung sinasabi ko na pundasyon ng original na na synagogue ng panahon ng ating Panginoong Kristo.
Dito nila ipinatong yung white stones ng White Synagogue, no? So kaya na-maintain nila yung lugar na ipinatong doon upang hindi mawala sa alaala ng mga tao yung original na sinagog nung panahon ng ating Panginoong Kristo. Ito yung video na ginawa ko. 1 minute lang ito at saka 10 seconds. So, pakinggan natin yun. Sana marinig natin yung audio. So, merong biglang sumulpot doon na mukha. Ayun eh, kasamahan namin sa grupo. No? So, yan mga kapatid, no? Meron pa tayong may papakita pang mga larawan na makikita natin dito at um, so bumalik ulit tayo sa loob, no? Titignan natin ulit yung mga nandito sa loob at so kung makikita natin yung mga design ano nung mga columns dito ay hindi mo ito mayayakap, no? Kung makikita mo ito. Talagang siguro um, tatlong tao ang pwedeng magsama-sama na yakapin ang column na ito, no? Tatlong tao, no? Kaya malaki. Hindi basta-basta ito masisira, no? Kailangan gumamit ng machine o ng matibay na mga bagay kung masisira ito, itong titibagin. At makakatibag lang dito ay yung lindol, no? Sisirain ng lindol ang lugar na ito dahil ang pagkagawa rito ay talagang matibay, no? Kita niyo yung mga bato, no? Hindi basta-basta matitinag yan. Ay napakakapal na bato ang ginamit diyan. So ito yung pasukan ng pinto, no? So bumalik ulit tayo rito sa pangpang ng Kapernaum at malabo nga ang pagkakuha dito. Yan. Yan, ito na naman yung panibagong video na kinuha ko na at mga ilan na naman, 44 seconds lang naman ito. So yun ang pasukan na makikita natin sa loob. So nakita natin yung lugar ay talagang nasa tabi mismo ng Sea of Galilee, no? Tabing-tabi siya. So ito yung pinaka-welcoming, gate ng Capernaum at dito lahat dumadaan at lumalabas ang mga tao papasok sa loob at lumalabas. So napakagandang kunan ng larawan bilang souvenir na talagang napuntahan natin ang lugar na ito. Itong sinasabi natin kanina na black and white na ito ay na building ay pag-aari o mini-maintain ng Greek Orthodox Church naman. No? Sila naman ang nagme-maintain yan. At doon naman sa bahay na lokasyon ni Pedro ay ang Roman Catholic Church building naman ang umuko pa. So dalawa ang umuko pa sa lugar ng Capernaum. So ito ay isa sa mga mahalagang lugar dito sa Galilee na hindi dapat ma-miss kung kayo ay pupunta rito pagdating ng panahon. So yan ang kaya wala ng tao dahil kapag kumukuha ko ng larawan ay ako na lang ang mag-isa. So lahat ay nandun na sa loob. Kaya walang tao, no? So sinasamantala ko.
na walang tao para maganda yung larawan na makikita. So ito pa yung isa sa mga picture na pinagsama-sama, 1 minute lang ito at saka 17 seconds lang siya. Hmm. Okay. So tuloy natin. Ito naman yung kuha ko sa tabi ng pangpang. 1 minute and 39 seconds lamang ito. Malabo ang pagkakuha ng yung background kasi nga may hamog ng mga panahong yan, no? Masyadong maliwanag yung sinag ng araw, tapos may mga anggulo na malinaw, may mga anggulo na malabo, no? At yung reflection ng araw. Ito yung sinasabi ko, malaking bato na kulay itim na makikita dito sa Capernaum, no? Malalaking mga bato na siyang umaharang sa tubig. At ito naman ay hindi naman napapabalitan na umaapaw o nagkakaroon ng high tide. Usually low tide ang binabanggit dito. Minsan natutuyo or umuurong yung tubig, no? So, yung mga bato ay napakalaki, hindi lamang doon sa gilid ng pangpang, kundi nandun din, no? Sa kalupaan. Malalaki. Alright, so end of video na tayo. So, tuloy natin sa susunod naman. Yan. Ito yung mga larawan natin. So, yung iba ay lumulusong doon hanggang sa binti. At ang tubig, kung inyo ay mahahawakan, kasi nawakan ko yung tubig dito ay maligamgam ang tubig, hindi siya malamig, hindi siya mainit, at excuse me, ay kaaya-aya ang temperatura ng tubig nung hinawakan ko ang tubig. Nilublob ko lang yung aking kamay at napakaginhawa ang pakiramdam. Yan ang Sea of Galilee mga kapatid, no? Yan ang ating kuha dito sa Capernaum. Walang mga basura no? Hindi mo makikita ang basura yan Ito ay parang stick na nilagyan nila ng berde at saka ng kulay pink yun no? Na siguro pantawag na malilit na isda. Yan ang kanilang Wala kang makikita ang basura. Buhangin itong lupa na ito, buhangin yan Imagine kung ito ang actual na lugar ay dito lumulusong, nangingisda sila Pedro, sila Andres, at sila ay parot parito rito sa pangpang na ito o maaring sa kabilang pangpang ay ito kasi ang pinaka main na na area papunta dito sa Sea of Galilee. So kung ito ay maaring yan, maaring hindi, at least meron tayong idea na ito ang pinaka pangpang or na papunta sa tubig at pagdating sa lupa. So yan ang makikita natin dito.
yung restaurant, itong bahay na ito o itong lugar na ito ang siyang kinainan namin dito. At ang inahain nila na i- pagkain dito ay mga pagkaing Hudyo o yung tinatawag na kosher at ganun din ang tilapia o ang tinatawag na Peter's fish, no? Yan ang inihahain nila. So yung mga puno na makikita natin dito ay iba't ibang klase ng puno at no, makita natin yung ito mga palm tree to eh. O yung ano, yeah. So makikita natin ang ilan sa mga kung titignan ninyo yung mga bato, no, ang lalaki, no? Ang lalaki siya eh. Yan. So ito yung pinakamababang area. May bula eh, no? Ang tubig. So ibig sabihin niyan, may mga isda. Pag may bula, ay may mga isda diyan na malapit, no? Yun na nag-create ng bula eh. Yung kanilang oxygen, yung kanilang hininga ay nagpo-produce ng bula. No? Hmm. Yan. So maganda itong puno na ito na makikita natin. Ano? Maliit lang siya, parang ang kanyang mga dahon ay kakaiba. No? Very relaxing kapag kayo nagpunta rito. No? Punta kayo sa tabi ng ilog, ano, ng dagat ng Galilee. At maglakad-lakad kayo ay nakakawala ng ng stress. Talagang nature ano at maano ka masisiyahan ka kapag maglalakad ka rito. Kaya pagka pagka kayo ay pagod na pagod sa pagtatrabaho at gusto niyo magbakasyon ay Israel ang isa sa mga dapat ninyong puntahan. Kasi hindi lang isang lugar ang mapupuntahan ninyo eh. Bawat lugar ay talaga namang interesting at kayo masisiyahan no. Kahit na hindi kayo mag-stay sa isang lugar, puntahan ninyo ang buong Israel. Masisiyahan kayo eh. At sa aking karanasan ay parang may magnet, no? Para pang hinahatak ka pabalik. Ganun ang sa akin sa aking experience. Para minamagnet ako na bumalik ka, parang ganoon. Kung ikukumpara sa ibang mga lugar na napuntahan ko, ang Jordan, ang Egypt, ang Greece, ang Turkey, ang Italy, ang Israel ang siyang nangunguna sa itaas eh. No? Sa lahat ng mga bansa na aking pinuntahan na binanggit sa Biblia ay Israel ang pinakauna sa lahat. No? Kakaiba eh, iba ang Israel sa lahat. So pag nandito kayo mupo sa bato, ay maganda yan kung mga bandang alas 7 ng umaga, yung hindi pa sumisikat ang araw, maupo kayo dyan. Ako, napakaganda ng pakiramdam at meron kayong kape, no? At Bible, mag-meditation kayo, mag-devotion kayo. Tsaka kung may mga kagrupo kayo, pumunta kayo dyan, mag-usyo po kayo sa bato, tapos basahin ninyo yung sulat ng Ebanghelyo tungkol sa Kapernaum. Si Jesus ay nagpunta riyan, gumawa siya ng milagro, no? Siya nagpagaling ng mga may sakit, no? Banggitin ninyo yung mga yan at nako, nasa actual na lugar kayo, no? Masisiyahan kayo at mabibless kayo sa inyong pananampalataya at sa inyong buhay, no? Sapagkat nasa aktual na lugar kayo na binabasa ninyo ang salita ng Diyos na nangyari sa panahon ng ating Panginoong Kristo. Pero ito, hindi ka naman pwedeng pumunta dyan dahil may harang na. So, ibig sabihin yan ay may safety yan eh. Hindi na pinapayagan na pumunta ang mga tao na umupo sa mga batong yan. Kasi pag nawalan ka ng balanse yan, maaring mahulog ka at malulod ka. No? So, hanggang doon na lang dito sa harang na yan. So, dito na lang sila nag-umupo dito sa mga yan, sa upuan na yan at mag-devotion, no? At hanggang sa pag dumating na yung sikat ng araw, and then balik na uli, no? Para hindi masyadong mainit. So itong taong ito, tinaas ang dalawa niyang kamay, oh. Ibig sabihin, nasisiyahan siya, no? Maganda ang pakiramdam niya nung siya ay nagpunta diyan. Kung nagpakuha siya ng larawan ay tinaas niya ang dalawa niyang kamay, no? At yan. Magandang may mga parting maganda ang kuha.
May mga parte na medyo malabo. Ano, depende sa reflection ng araw. So ito yung pinaka-meeting place. Diyan nagtatagpo ang mga turista, diyan kumakain, no? Diyan muna nag-stop over. Tapos balik na naman uli kung saan nila pumunta. So wala nang gaanong ibang pupuntahan dito sa Capernaum. Kung hindi itong lugar na ito, yung White Synagogue, tsaka yung bahay ni Pedro, no? Tsaka itong Dalampasigan. Yan lang, wala nang ibang pupuntahan. So ang mga ano, mga pagkakataon na nandirito, siguro mga humigit kumulang na 3 oras kayong maglalagay diyan, no? Pag sumobra na sa 3 oras, wala na. Ay pwede ka nang umalis, no? Usually almost 3 hours lang. Matagal na nga yung 3 oras eh. 2 hours medyo tama lang yun, no? So ito yung ano, biyahe namin papunta ng Capernaum. Yan. Galing kami ng Kana, kung hindi ako nagkakamali. Pagkatapos namin ng galing ng Kana, pumunta na kami ng Capernaum. Ito yung boses ng aming tour guide. 1 minute and 11 seconds video ito. So nasa tabi ng Sea of Galilee. So mabilis din ang takbo ng ano ng bus. Kita ninyo yung movement ng ano, mabilis din yan eh. So tumatakbo kami ng sabihin na natin na 90 to 100 kilometer per hour ang takbo niyan eh. Kasi ang ano ng camera medyo minsan umuuga eh. Kaya mabilis eh. Yan ang ngayon ang modern Capernaum sa panahon natin ngayon. No? Yan. So balik ulit tayo rito. Tignan natin kung ano ang makikita pa natin dito. Yan. Ito yung kanina pinuntahan natin kanina na nakita natin. Ito yung pinaka pintuan eh. Papasok sa loob. Ito yung harap ng White Synagogue. Ito yung sinasabi ko na pag-aari ng Greek Orthodox Church. No? Yan ang kanilang building. No? Ito yung bahay ni Pedro na tinayuan ng Roman Catholics building. Mamaya papasok tayo sa loob. Akitin natin yan. Ha? Ito yung mga ilang mga bato na ruins ng mga remnant na natira dito. Ayan. Ito yung harap ng White Synagogue. Ito yung hagdan papasok sa itaas ng bahay na tinuluyan ng ating Panginoong Kristo dito sa Capernaum. Ayun, no, ito, nasa bandang kaliwa. Yan, ang aktual na bahay ng ating Panginoong Kristo na tinuluyan na siyang bahay ni Pedro at ang kanyang binan. No? Yan. So kung titingnan natin ay lahat, halos karamihan ng mga yan ay mga bahay sa panahon ng Panginoon. Pero ngayon, wala na. No? Puro guho na lang yan. Merong malalim na area, hindi ko natin alam kung ano yan, na parang malalim siya. So maaari ay part bahagi rin ng bahay din yan, you know? O ng tinirahan ng mga tao. Yan, yung lumang mga bato na hanggang ngayon ay nandiyan pa rin. You know? Yan ang pinakataas nitong column na ito. Parang ang ginawa ng um, tourism, Department of Tourism ng Israel ay ginawa nilang national park ang lahat ng mga
biblical sites na nasa binanggit sa Ebanghelyo. Ginawa nilang biblical yan, na national park. Hindi yan tinitira ng mga tao. Talagang turismo talaga yan. Diyan sila kukuha ng kita o ng revenue upang mag-generate yan para sa economy ng Israel. So, yan ang pinaka business o sabihin natin pinagkukuha na nila ng revenue. So ito yung the late 4th century na, pero ito usually 3rd to 4th century ang White Synagogue built upon the remains of the Synagogue of Jesus, no? Yan, tinayo doon sa mismong original na foundation ng synagogue na pinasok ng ating Panginoong Kristo dito sa Capernaum. So ito yung original foundation, no, ng synagogue ng ating Panginoong Kristo. Ito yung kulay itim na yan. At yan ay pinatong nila ang mga bato. So yan ang makikita natin dito. So hindi pa tayo dinadala doon sa itaas, doon sa mismong building. Ito yung mga design na bato na na-retrieve dito sa lugar na ito. At nilagay nila sa isang lugar eh. No? Kung ito ay nandun pa rin at hindi ito nasira, ay na makikita ninyo ang mga design, no? Ito yung Star of David na na design, no? Talagang Jewish yan, no? Yun, may mga iba't ibang mga design pa, oh, yan, oh. Yan. May mga design yung mga bato eh. Mm. Yun, meron naman ditong star. Ito naman ay ano rin, Star of David. Ito yung regular na star. Ito naman yung prutas, ubas, ubas ito eh. Yung design na ito eh. No? Yun, iba-ibang design eh. Merong ano, at yan, no? Kita ninyo yung sign, no? Saint Peter's House at Synagogue naman sa bandang kaliwa dito, no? Yung mga gilingan yan eh, gilingan yan ng ubas o ng ano pa mga bagay na kanilang ginagamit upang madurog kung ano man yung kanilang gagawin, you know? So marami akong mga larawang kinuha dito sa Capernaum, no? Halos ito na. Aakyat na po tayo sa building ng Roman Catholic Church dito sa ibabaw ng bahay ni Pedro. So ito na yung hagdan pa pupunta sa taas. Yan, ito na yung pinakabungad na wika sa Latin, na makikita natin. Ito na yung sinasabi ko sa inyong fiberglass na sa sahig. Kapag yumuko kayo, makikita ninyo yung pundasyon o yung pinakailalim. Yan, So, pagka nandiyon kayo sa loob, yung pinakagitna, ayun ang aktual na bahay ni Pedro, no? Na tinuluyan ng ating Panginoong Hesukristo. Ito yung pinakaloob ng simbahan ng Katoliko sa loob. Yan. Mga upuan sila, no? At hindi yan katulad ng simbahan na mga upuan ay nakaharap na ganoon or naka-align, Pero dito ay walong sides, no? Ang ginamit. So, ibig sabihin yan na walong upuan na pwede mong ilagay na magkakaharap kayo sa bawat isa. Yan, umiikot siya eh. Ito yung harap ng pinto ito, pababa. No? Yan. Ito yung pinaka-stage. So, ito yung kuha ko sa loob ng church building ng Roman Catholic. So, sinom ko yung camera at ito ang nakuha ko. Yan. Ito yung mga kuha na nasa loob ng church building ng Roman Catholic. You know? So sa bintana, ako kumukuha niyan eh, sa bintana. Ito yung kagrupo namin at ibang grupo na pinapaliwanag ng tour guide na
Yan ang makikita dito sa loob ng simbahan ng Katoliko na nasa ilalim ay ang bahay na tinuluyan ng ating Panginoong Kristo. Yung mga ano na yon, mga dibuho na ginawa sa kahoy ay naglalarawan ng mga ginawa na himala dito ng ating Panginoong Kristo sa lugar ng Kapernaum. Yung panoramic picture. Maaliwalas ang paligid. Ayan. Sinalo ko yung aking kaliwang kamay sa tubig at naramdaman ko yung temperature, no? At maligamgam ang tubig niyan, no? So, malinaw, no? Hindi mo makikitaan ng dumi, yung kulay brown or itim na kulay, kundi talagang malinaw na tubig yan, no? At may mga maliliit na mga isda, no? Nung akin nilagay yung kamay na gumagalaw para mga kiti-kiti kung tawagin. Ano, yung maliliit na mga no, na mga species ng mga isda. Ibig sabihin yan ay mga sanggol pa lamang, napapalaki pa lang sila. You know? So bumaba na uli kami at na kumuha ng mga larawan sa pagitan. So ito yung pinakailalim no, kinunan natin ng larawan. Wala akong nakitang isda, kung hindi maliliit lang, yung mga parang mga kitikiti lang, ano, mga baby na mga isda. So yung yung, ito na yung pinakadulo ng larawan natin. Alright, so yung pinakaharapan ng Capernaum towards Sea of Galilee, yung kabila nun ay ano na, papunta na ng Jordan, no? Jordan side na siya. Pero sakop pa rin ng Israel yung kabila, pero papunta na ng Jordan yung side na yon. At sa kabilang ibayo ng Capernaum ay doon ginanap o nangyari yung milagro ng mga baboy no na binanggit sa Gerasa kung tawagin, sa Gerasin ay lumipat yung mga masasamang espiritu sa baboy doon sa kabila yun sa harapan ng Kapernaum sa kabilang ibayo no. So tatalakayin din natin, ibabahagi din natin sa mga susunod na mga araw ang tungkol sa Gerasin. No, lahat niyan ay ibabahagi ko sa inyo no sa darating na mga araw sa ating series na ito. So mga kapatid, dito ko na tinatapos itong ating mga slides na mga pictures natin na kinuha dito sa Capernaum. So maraming salamat mga kapatid. Muli ay nagkasama-sama tayo at nakita ninyo ang mga larawan na kinunan natin noong 2018. At para na rin tayo nakarating dyan, no? Kung makikita natin. So mga kapatid, ako'y magpapaalam na maraming salamat sa lahat at sa muling pagkikita. Pagpalain kayo ng Panginoon saan man kayo naroroon at manatili sa atin ang pananampalatayang ito na tinanggap natin sa Panginoon minsan at magpakailanpaman. So sa muling pagkikita, God bless you all and have a great day everyone.